Yun, pinagpalang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po at muli ah, nagkakatipon tayo para sa kakaisang panalangin sa bawat isa kalakasan na mahalaga po yung pananalangin na nagiging encourage kalakasan sa bawat isa. Sa may karamdaman, sa mga may pagsubok na pinagdaraanan, na alam natin na merong nananalangin sa atin, at lalo tigit na alam natin na merong Panginoong Hesukristo na mismo tayo ay kanyang ipinapanalangin. Kaya mahalaga po yung pananalangin ng bawat isa, lalo tigit na ang pananalangin ay nakakapagpatibay ng relasyon natin sa Diyos. Kaya ngayong gabi, samahan niyo po ako na basahin ang Gawa, Kabanata 1, talata 9 hanggang 14 na panalangin at paghihintay. Nananalangin tayo habang naghihintay. Meron tayong makikita dito na dalawang punto na ang panahon ng Diyos ay perpekto. Pangalawa, mga dakilang gawa ng Diyos. Kaya sige po, samahan niyo po akong basahin mula sa Aklat ng Gawa, Kabanata 1 hanggang 14. Sabi dito, pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang siya ay nakatitig sa langit at siya ay inaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, "Kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Ito si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya." Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay ng kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo na makapagbasa at makapagbahagi ng iyong banal na salita. Panginoon, dalangin na lubos naming maunawaan ang kahalagahan ng pagsasama-sama na merong pananalangin. Panginoon, maraming salamat. Gabayan ng bawat isa ng iyong banal na Espiritu. Maunawaan ang iyong salita at mai-apply namin sa personal naming buhay. Panginoon, pagpalain ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, kaya ito ang sabi ni Jesus. Kaya meron tayo na kasabihan na kapag wala ang pusa, kagulo ang daga. Mahirap po na kapag ang isang leader o isang nanay, isang tatay o sino yung tatiwala din sa bahay na yun, kapag nawala, umalis, tunay na matataranta, di alam ang gagawin. At ganoon din yung pangyayari sa mga apostol na yon nung umakyat ang Panginoong Hesukristo doon sa langit. Walang naiwan. Kaya mahalaga na ipinakita dito yung isang paalala na maghintay. Kaya mahalaga sa atin
bilang mananampalataya, nandun yung ating pananalangin at tanda tayong maghintay. At ganun din sa personal na buhay bilang mga kabataan, nandun yung pakikinig natin sa ating mga magulang. At ganun din sa mga ipinagkatiwala sa atin. Mahirap gawin pero alam natin na yun yung panahon ng paghihintay at pananalangin. Kaya nung umakyat si Jesus sa langit, ano kaya yung gagawin ng mga alagad? Sabi nga, madaling sumunod kapag merong nagbabantay. Wala si Jesus. Sumunod pa kaya ang mga alagad? Kaya bakit mahalaga ang pagsunod kay Jesus? Sabi nga po, kung bababa tayo dun sa kwento sa Gawa 1:4, sabi doon, samantalang si kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Ano yung bilin? Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Kaya mahalaga po yung pakikinig, mahalaga yung pananalangin. Kaya sumunod kaya yung mga alagad kay Jesus. Sabi ni Jesus, maghintay kayo at meron akong ibibigay sa inyo. Ano kaya yon? Yung banal na espiritu o yung Holy Spirit. Si Jesus ay merong pangako. Bakit kailangan pang maghintay? Bakit kaya po kailangan maghintay? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng ninanais natin, laging merong paghihintay. Kasi alam natin na maging sa material na bagay, merong, ang tawag doon, meron kang kailangang paghirapan o pagtiyagaan. Kasi nandun yung kapasidad natin na hindi natin kayang gawin ng biglaan. Kaya mahalaga yung at kailangan yung paghihintay. Sabi doon sa Gawa 1:5, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Kaya maghintay ng ilang araw. Kaya yung unang punto natin na ang panahon ng Diyos ay perpekto. Sabi dun sa Gawa 1:6, nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong siya kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Kaya hindi nagkakamali ang plano ng Diyos. Ang kailangan lang gawin, magtiwala sa Kanya. Handang maghintay sa plano ng Diyos para sa iyo, para sa atin. Kaya makita natin na ang Diyos ay hindi nagkakamali sa kanyang plano. Laging perpekto. Kaya andang maghintay sa plano ng Diyos at magsawa na manalangin. Kaya ito yung timeline ng Panginoong Hesus. Muling nabuhay sa mga patay sa loob ng 40 araw. Namalagi si Jesus bago umakyat sa langit. At yung 10 araw na nagtitipon ng mga alagad, kaya sa kabuuan, 50 araw bago dumating ang Holy Spirit. Kaya ang tanong, aksidente ba yung nangyari?
Sa Passover, nagpapahid ng dugo sa mga pinto para maligtas yung mga panganay na anak. At doon sa Pentecost, ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay maliligtas. Kaya sumunod, magtiwala, manalangin, at maghintay para maranasan mo ang pagpapala. Kaya bakit nila ito nararanasan? Bakit ito nila naranasan? Natutunan nilang sumunod sa salita ng Diyos. Amen po ba doon? Mahalaga ang pagsunod. Mahalaga yung paghihintay. Mahalaga yung pananalangin. Pangalawang punto, ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya tularan natin ang unang alagad ni Jesus. Nagpatuloy ba sila o hindi? Yun yung tanong doon sa mga alagad o maging sa atin. Nagpatuloy ba sila o hindi? Sabi doon sa Gawa 1:12, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo, halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. 13, pagdating sa bahay ng kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas, sila Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo at Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. 14, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Nakita natin doon na habang naghihintay, nandoon yung kanilang pagsasama-sama na pananalangin. Ganon din po tayo sa panahon na meron tayong mga pinagdaraanan, mabibigat na pagsubok, habang naghihintay, nandoon yung ating pananalangin, at nakikita natin doon, nandoon yung perpektong plano ng Diyos. At yun ay mararanasan ng bawat sumusunod, nakikinig at nagtitiwala sa Kanya. Kaya sumunod sila, lagi silang nagsasama-sama para manalangin. Gayon din ang ating gagawin para di makita ang pangit at mga alalahanin. Pumikit at manalangin, magtiwala sa Panginoon na ipinagkaloob niya ang iyong ang iyong pangangailangan. At kabutihan at kagandahan ang iyong makikita. Amen. Ang pagtitiwala sa Diyos, laging maganda ang resulta. Kung lagi tayong nananalangin ng buong puso, buong pagtitiwala, merong magandang makikita sapagkat maganda ang plano ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga po sa verse 14, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang babaeng si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid nito. Sabi naman po sa Gawa 2 verse 1, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit at tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapos sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. 5. May mga
debotong Hudyo doon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nandun pa rin yung pagsama-sama upang manalangin. Sabi po doon sa verse 41, kaya ang mga naniniwala sa pinapangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Bunga ng pananalangin, bunga ng pagsasama-sama para manalangin, nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Ang bahagi natin, maghintay. Sa buhay natin, pwedeng gawin sa buhay natin na pwedeng gawin ni Jesus sa buhay ng nagtitiwala sa pwede niyang gawin. Ang bahagi po natin ay maghintay sa buhay natin na pwedeng gawin ni Jesus sa buhay na nagtitiwala sa pwede niyang gawin. Amen po. Tunay na perpekto ang plano ng Diyos. Laging may panahon ang Diyos sa bawat isang nagtitiwala sa Kanya. Kaya, maganda na lang po. Nawa pinagpala po tayo ng Kanyang salita. God bless.